po ulit mga kapatid. Muli, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa inyo mga kapatid. Sharing na naman po tayo ngayon ng aking devotion. Pero mananalangin po muna tayo para gabayan tayo at samahan ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal. Muli kaming nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil muli pinagsama-sama mo kami para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan, proteksyonan, Lord, upang walang maging sagapan. Ako din, Lord, samahan mo po ako, turuan mo rin po ako, gabayan mo rin po ako, Lord, upang puro salita mo lamang po ang ilabas ng aking bibig. Lord, salamat sa pagkakataong ito at kiniklaim namin, Lord, ang pag-aaral na to ay tagumpay na dahil po kasama ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po tayo mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share nyo rin po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking i-share po sa inyo ay dito pa rin sa John, pero nasa chapter 4 na po tayo. At ito ay tungkol doon sa si Jesus at ang babaeng taga Samaria, yung babaeng Samaritana, mga kapatid ko, inyong naaalala. Ano po? Yan po yung aking i-share sa inyo. Dito po yan sa ang aming devotion ay sa chapter 4 verse 1 hanggang 18, pero yung aking devotion po ay dito po ako dinala ng Diyos sa verse 14 and 15 po. So, mag-umpisa na po tayo. Dito nga po, sabi ko nga po sa inyo, ito'y tungkol dun sa Samaritanang babae at ang ating Panginoong Hesus na sila'y naglalakbay. Umalis ang Panginoon at napunta doon sa Samaria at iniwan siya ng kanyang mga disciple at siya ay nagpahinga doon sa isang balon at may dumating na isang babae para umigib ng tubig at sinabi nga ng Panginoong Hesus sa babae, pwede bang makiinom? Sabi niya, at sinabi ng Samaritana, bakit po kayo makikiinom sa akin? Di ba po kayo ay isang Hudyo at ako naman ay Samaritana? Kasi nung panahon na yon ay hindi po nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritans. At dito nga po sa aking sharing ng chapter 4 verse 14 hanggang 15 at ito po ang sinabi. Sabi po dito sa verse 14, pero sabi dito pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 15, sinabi ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Noon ang sabihin ng Panginoon, di ba sabi ko po kanina, pwede bang makiinom? Sabi niya, bakit ka makikiinom sa akin? Di ba ikaw ay isang Hudyo at ako naman ay Samaritana? Yun po ang sinabi. At sumagot nga kagad ang Panginoon
Na yun nga, no, kung nalalaman niya lang kung sino yung nakikiinom na yon, ay baka siya pa yung humingi ng tubig, dahil sabi nga ng Panginoon doon sa verse 14, pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi muling mauuhaw, dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay buhay na walang hanggan. Pagkarinig ito ng babae, agad siyang humingi. No, mga kapatid, sinabi nga dito ay sinabi ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi ako muling mauhaw at hindi na siya bumalik doon sa lugar na yun. Marahil napapagod na ang babae. Parito sa pag-iigib, napapagod na po siya at nahihirapan po, no? Marahil ganun ang kanyang nararamdaman, kaya kaagad siyang humingi ng tubig sa ating Panginoong Hesus. Ang revelation po niyan sa akin, ang aking personal application po ay yes, kailangan natin ng tubig para mabuhay, tama? May mainom, may pampaligo, may panlinis, panlaba, lahat na. Panghugas ng inyong, halimbawa, mga sasakyan nyo, panglinis, napakaraming bagay na magagawa kapag tayo ay may tubig, di ba po? Mahirap mawala ng tubig. So, dito, sa aking personal application nga po, nalaman ko dito, sa aking devotion at pinaalala ng Diyos sa akin na hindi lang yan ang mahalaga. Diba, kahit sa pagkain, sinabi ng Panginoon, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng ating Diyos. At dito naman, sinasabi ng Diyos sa akin at sa inyo rin, na hindi lang yung tubig na yun na literal ang kailangan ng tao, kundi ang tubig na inaalok ng ating Panginoong Hesus, na ito'y magbibigay ng buhay na walang hanggan sa ating lahat. Doon sa mga taong tatanggap sa ating Panginoong Hesus, doon sa mga taong iinom ng kanyang salita, hindi na tayo mauuhaw. At yung salitang yon ay kung isa sa puso natin at hindi natin ito pakakawalan, ito daw, sabi ng Panginoong Hesus, ay magiging bukal sa ating loob. At hindi na tayo mauuhaw, hindi na tayo mahihirapan, hindi na tayo mapapagod, hindi tayo magkukulang, mga kapatid. Yan po ang revelation sa akin ng ating Panginoong Hesus. Pag siya'y tinanggap ko sa aking buhay, pinahalagahan ko yung kanyang salita sa aking buhay, ginamit ko sa aking buhay, isinare ko sa ibang tao, hindi na ako mauuhaw, hindi na ako magkukulang, hindi ako mapapagod dahil may tubig na bumubukal sa aking puso, sa aking buhay, sa aking kaloob-looban. Yan ang Panginoong Hesus. Yan ang kanyang salita na nabubuhay sa akin at mabubuhay din sa inyo kung tatanggapin nyo ang salita ng ating Panginoong Hesus ng buong puso at kaluluwa. At hindi lang dyan, mga kapatid, nananatili, ito iahayag nyo rin upang ang ibang tao, upang ang inyong mga mahal sa buhay din ay hindi na mauhaw, upang sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, na ino-offer ng libre ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang sinasabi niya sa atin ngayong umagang ito. Inumin natin siya, mga kapatid, upang hindi na tayo mauhaw, upang hindi na tayo mapagod, upang hindi na tayo malungkot, upang hindi na tayo mahirapan, dahil siya ang tutulong sa atin. Ang Panginoong Hesus, ang kanyang salita na nasa atin, mamumunga ito, mga kapatid. Yan po ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin. I pray, mga kapatid, basahin niyo ulit ito, pagbulay-bulayan natin ito, at i-share natin ito sa iba, upang sila rin ay makaramdam ng kaligayahan sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagtanggap nila ng buong puso at kaluluwa sa ating Panginoong Hesus. Kailangan natin ng tubig. Kailangan natin ang Panginoong Hesus. Kailangan natin ang kanyang salita. Salamat sa salita ng ating Diyos
na ating napag-aralan ngayong umagang ito. Salamat, yan ang sinabi niya sa atin. Kinausap na naman ako, kayo, ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. I pray and I believe na marami kayong natutunan. Mag-comment din po kayo tungkol dito sa ating napag-aralan nito. Mga kapatid, yung muli niyo po akong samahan, muli tayong mananalangin, muli tayong lalapit at magpapasalamat sa tubig na inaalok ng ating Panginoong Hesus. Magsiyuko tayo. Ama sa langit, aming Panginoong Hesus, aming banal na Espiritu. Maraming salamat sa umagang ito sa aming narinig na naman na iyong mga salita. Salamat, muli mo pong pinaalala, Lord, na meron kang inaalok na tubig. Tubig na magbibigay buhay sa amin. Tubig na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa amin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. I pray, Lord, patuloy namin itong inumin upang ito'y maging bukal sa aming mga puso, sa aming kaluluwa, Lord God, upang hindi na kami mauhaw, upang hindi na kami mapagod, upang hindi na kami mahirapan. Lord, laging unawa naming mainom ito. Hindi lang ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Salamat, Lord, sa ino-offer mo sa amin. Salamat sa buhay ng Panginoon na ipinagkaloob sa amin lahat. Thank you, Lord. Salamat po talaga, Lord. Sa umagang ito, salamat po dahil muling niyo pong pinagtagumpay ang aming gawain ito. Marami na naman kaming natutunan, Lord. Ito na naman ay matatanim sa aming mga puso. At hindi lang ito mananatili sa aming puso, ito rin ay ihahayag namin sa lahat ng tao. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you po ulit, Lord, for all the blessings, guidance, protection sa aming lahat. Salamat po dahil sa pag-inom namin ng tubig na inaalok nyo, kami magaling na pisikal. Kami maayos na, kami busog na in Jesus' name. Salamat po, salamat po, salamat po. Salamat po, Lord. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, Amen. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Dahil tayo na naman ay natuto, nagkaroon ng kaalaman, at nagkaroon na naman ng pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Salamat din sa inyo mga kapatid. Salamat po hanggang sa susunod kong sharing mga kapatid. I pray na nandyan po muli kayo. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.